Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang mga salita because He's faithful and true. So, nung past 3 days, no, wala akong upload because I haven't had any internet service for the past 3 days. Alam ko, may reason si Almighty Father kung bakit ako walang internet. At ano ko yun, nalaman ko may reason kung bakit ako ng internet. Dahil gusto pa niya akong mag-aral, no? May aaralin pa ako dito sa Ezekiel chapter 35. Kasi kung may internet ako, dire-diretso yon. Pero pinigil ako ni Almighty Father, so wala akong internet. Pero sabi niya kahapon, no, isang araw, sabi niya bukas, may internet ka na. May service ka na bukas. So, pagising ko, no, anticipated ko na may internet na ako. Pero wala pa rin. Pero hindi ako, galit. So, isip ko na lang, baka sa isang araw or sa bukas ulit. Tapos, 3 p.m., dumating yung gagawa ng internet. Sabi ni Almighty Father sa akin, di ba sabi ko ngayon magkaka-internet ka? Ba't di ka naniniwala? No? So, ganun ang tao. Kaya pare-pareho tayo. Ha? Walang lamangan. Lahat tayo. No, makukulit. Lahat tayo, kailangan natin si Almighty Father. Lahat tayo, kailangan natin ng faith sa Kanya. Araw-araw tinuturuan niya tayo. Para makilala siya na siya ay faithful sa atin. At lahat ng mga salita niya, ginagawa niya. So last time, no, we read Ezekiel chapter 34. So, it was about the shepherds who lead the people or the pastors. Kasi ang Tagalog ng shepherd, pastol. So, alam naman natin ang mga words, no? Nag-mutate or nag-iba-iba. No? So, pastol, pastor. No? Naintindihan niyo, di ba? So, minsan, English, no? Na pag tinagalog or galing sa ibang words, galing sa Greek. So, usually, ang mga words natin, galing sa Greek or Latin. No? Kasi di ba yung English galing sa mga Phoenicians, yung alphabet. So yung mga Phoenicians, di ba, nakita naman natin na sila ay mga lahi ni Shem, no? So nung nagkaroon ng nagkahiwalay ang mga tao, mga anak ni Noah. So, nagkahiwa-hiwalay at nagkasama-sama yung magkakapareho ng salita. So, yung may mga words tayo minsan na Spanish, so halo-halo na yung words natin. Kaya yung mga tawag na mga pastor, no? Kagaya ng word na priest naman yan, di ba? Naiintindihan niyo naman ako, ano? Ha? So, yung priest galing sa word na Hebrew, no? Or Aramaic. Yan. So, itong Ezekiel chapter 34. Alam nyo na, no? Para sa mga shepherd. Maging maayos yung mga shepherd. Hindi ako shepherd, hindi ako pastor. Binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi pwedeng maging leader ang isang babae. So, bakit ko kayo binabasahan? Sino ang leader ko? Ang leader ko, ang tatay ko, si Almighty Father. Siya ang leader ko. Binabasahan ko kayo ng Bible. At saka, binabasa ko ang Bible, sabay-sabay tayong natututo. Hindi ko nakukuha or inaaral sa kung saang denominasyon or kung saang religion ko titignan.
binabasa ko ang Bible, tinutulungan ako ni Almighty Father para maintindihan. Kasi kung ako sa sarili ko, hindi ko maiintindihan. Ngayon, yung mga etymology ng mga words, yun ang mga hinahanap ko. No? Kung saan galing yung root word or yung history ng words. Yun ang inaaral ko. Tinuturuan ako ni Almighty Father din sa mga ganong bagay. Lahat. Kasi kung ako, hindi ko to alam. Kaya, ibinibigay ko ang kapurihan at kalwalatian kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. So dito sa Ezekiel, dito rin natin nalaman na dito nakalagay na binigyan ng power and authority ni Almighty Father si Jesus Christ kasi siya ang namumukad tangi, the firstborn, no? Siya yung man clothed in linen. Ngayon ko lang din nalaman dito sa Book of Ezekiel na nandito pala na sa kanya binigay yung power and authority. Ngayon, dito rin sa Ezekiel, nandito yung mga shepherds, no? Na dapat maging maayos. Huwag magpapataba. Magpapalaki ng tiyan. Yung puro selfishness, greediness ang ibig sabihin nun, no? Na sinasabi ni Almighty Father na huwag maging greedy. At isipin lagi yung kanilang mga inaalagaan na mga tao, mga kaluluwa. Para hindi mawala or maligaw or makuha ng kaaway. Tapos dito rin binabanggit ni Almighty Father na siya ang true shepherd. Kasi aalagaan niya tayo. Yung mga tao kasi, may kanya-kanyang interest sa buhay. No? Si Almighty Father, ang interest niya ay para sa atin, sa ikabubuti natin lahat. At yun ay ang dalhin tayo sa kanyang kaharian. Hindi selfish yung Almighty Father, hindi selfish si Jesus Christ. Kaya ang ipapadala niya, my servant David. So, hindi si David mismo, kundi galing sa flesh na lineage ni David. Kasi, yung si Jesus Christ, bago pa man buhay si David, buhay na si Jesus Christ. No? Pero bakit sinabing my servant David? Kasi nga, galing yung flesh niya at saka yung name, inalagaan yun, galing sa name ni David. So yung flesh niya, no, na siya, di ba? Fertilized egg na si Jesus Christ nung nasa womb na siya. So yung DNA, kahit sa DNA, wala siyang DNA ni Mary. Ganon, pag i-check niyo sa science, kung fertilized egg na ilalagay sa uterus ng babae, walang makukuha ang DNA, kundi ang makukuha ng fetus ay yung nourishment. Yung maalagaan siya sa tiyan. Okay? So, ang babasahin naman natin ngayon ay Ezekiel chapter 35. Pero, bago ang Ezekiel chapter 35, may binanggit kasi dito na Edom at saka Mount Seir. Balikan muna natin, si Noah, naggawa siya ng ark. Hindi naman niya nakita si Almighty Father. Nadinig niya ang boses ni Almighty Father. Hindi nakita ni Noah. Wala siya nakikita kundi nadinig niya ang boses ni Almighty Father. Si Abraham, bakit siya umalis ng lugar ng kanyang tatay? Sa Haran ba yun? Bakit siya umalis doon? Sa Haran pala, Haran.
Umalis siya doon dahil inutos sa kanya ni Almighty Father. Hindi niya nakita si Almighty Father, si Abraham. Ang nakita ni Abraham ay si Jesus. Pero nung time na yun, hindi pa Jesus ang name niya. Tapos, nagkaroon siya ng anak, si Isaac. Promise ni Almighty Father yun, na sa lineage ni Abraham manggagaling ang lahi, no? Na madami. Hindi nakita ni Abraham si Almighty Father, kundi dahil sa kanyang pananampalataya, kaya sinunod niya na nung papatayin niya, di ba yung anak niya na si Isaac, hindi naman niya nakita si Almighty Father eh. Boses ang narinig niya. Ngayon, ito namang si Isaac, hindi rin niya nakita si Almighty Father. Pero nakakausap si Almighty Father sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, itong si Jacob, hindi rin niya nakita si Almighty Father. Pero dahil sa kanilang pananampalataya, nakalagay dito sa Hebrews chapter 11 verse 7 up to 10. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. So walang nakita, hindi nakikita ni Noah, no? Ito naman si Abraham. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out of to the place which he would receive as an inheritance. Napakalaki ng faith, no, ni Noah. Nagagawa ka ng isang ark. Napakalaking faith ni Abraham. Aalis siya ng lugar na kanyang doon siya lumaki sa Haran at bibigyan siya ng sariling lugar ni Almighty Father. Pero nagtiwala sila. And he went out not knowing where he was going. Hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. By faith, he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Kasi ang iniintay ay yung city na ang pundasyon ang gumawa ay si Almighty Father. So lahat ito ay by faith. Pananampalataya, kahit hindi mo nakikita. Ngayon, itong si Abraham, ang anak niya, di ba? Dalawa, si Ishmael, tsaka si Isaac. Pero ang lahi ni Ishmael, alam naman natin na yun ay mga Arab nations. Ngayon, si Isaac naman, yung lahi niya ay nagkaroon ng Jacob, naging dalawa ang anak ni Isaac, di ba? Si Esau at si Jacob. Kasi kaya binabanggit ko to dahil konektado to sa Mount Seir na dito nanirahan yung mga Edomites or si Esau, yung lahi ni Esau. Kaya binabanggit ko yung si Jacob at saka si Esau. Si Jacob, pangalawang anak siya. Si Esau, ang panganay. Dapat ang magmamana ng malaking lupain ay si Esau. Pero nirelinquish niya or binaliwala niya ang kanyang birthright, ang pagkapanganay niya, para lang sa measly meal. Para lang sa isang pagkain. Pinagpalit niya. So tayo, ipagpapalit ba natin yung kaharian ng Diyos para lang tayo mabuhay sa mundo na to? Parang we are selling ourselves short. Alam niyo yon? Yung hindi tayo,
mas may karapat dapat pa tayong makuha, pero dahil sa sakim tayo, ito na lang, ito hanggang dito na lang ako, ito na lang ako, dito sa lupa ako mayaman, dito sa mundo ako mayaman. Pero hindi, alam mo na may langit pa, so bakit natin papayag, bakit tayo papayag na yung integridad natin, yung dignidad natin, yung karapatan natin bilang anak ng Diyos, binabaliwala natin. Paano natin binabaliwala? Pag nagkakasala tayo, binabaliwala natin. Mas priority natin yung mga dito sa mundo. Kaya we are selling ourselves short. Kasi merong mas the best, pero mas focus tayo dito sa mundo. Yun si Esau. Kaya galit si Almighty Father kay Esau. At mas pinagpala niya si Jacob. Ngayon, si Jacob, madami na siyang anak, di ba? Pero niloko siya ni Laban. Una kasi dapat ang asawa talaga niya, isa lang. Kasi si Abraham, isa lang talaga ang asawa niya. Bakit naging dalawa? Dahil sa babae. Yung babae kasi, si Sarah, nagdesisyon na ngayon, itong si Isaac, isa lang ang asawa niya. Tapos, ito namang anak niya na si Jacob, dahil nga galit si Esau kay Jacob, pinauwi ni Rebecca si Jacob sa kapatid niya, dun kay Laban. Ngayon, si Laban, meron siyang dalawang anak na babae. Ang nagustuhan ni Jacob ay si Rachel, kasi yun ang unang-unang nakita niya. May description kasi, kaya mas gusto niya si Rachel, no? Mas nagandahan siya kumpara kay Leah. Kaso niloko siya ni Laban. Kasi kaya dumami ang asawa niya, kasi dapat isa lang, no? Kasi si Laban, sabi niya, kailangan magkaroon muna ng asawa yung panganay ko. Walang asawa kasi si Leah. Ngayon, nung nasa tent na si Leah, pinapasok ni Laban si Jacob dun sa tent na kinalalagyan, akala ni Jacob na si Rachel yon. Syempre, madilim, akala niya si Rachel, yung katabi niya. Hindi niya alam, pagising niya, nagulat siya, ba't iba? At saka, ibang features, kung makikita nyo yung itsura ni Leah, ibabasahin niyo, iba yung itsura niya kumpara sa itsura ni Rachel. Kaya mas gusto niya si Rachel, mas minahal niya yon. Tapos kaya dumami yung anak niya, kasi si Rachel hindi magkaanak, ibinigay niya yung kanyang servant na babae. Babae. Si Rachel na naman na nagdesisyon, babae na naman na nagdesisyon. Ngayon, nainggit na naman tong si Leah, binigay naman niya yung kanyang servant. Kaya dumami yung anak ni Jacob. Ha? So, sino ang nagdedesisyon, yung babae? Hindi naman yung lalaki ang nagdesisyon na, no? Hindi naman ginusto ni, ni Jacob, dahil, ay, hindi mo ako mahal. Mga ganon na yan, may pananakot. Di ba? May pananakot, ha? Kaya ganon, dumami ang anak ni Jacob, at yung asawa niya dumami. Kasi ang gusto talaga niya si Rachel. Ngayon, dahil nakikita ni Jacob na niloloko na siya ni Laban, pati sa sweldo, kaya nag-decide na siya na umalis. Babalik siya sa kanyang tatay. Kasi tingin niya baka nag-subside na yung galit ni Esau, pero kahit galit siya, kahit galit si Esau, gusto niyang magkaayos silang magkapatid, no? Ngayon, nung papunta na si Jacob dun sa kanyang lugar ng kanyang kapatid,
No? Dahil malapit yon sa bahay ni Isaac, madadaanan niya syempre yung lugar ng kanyang kapatid na si Esau. So, ang daming dala-dala ni Jacob, 4 na asawa or 4 na nanay ng mga anak niya na 12 ang mga anak niya. 13 kasama si Dinah. Ilan ba? 13 o 14? Kasi kaisa-isang anak na babae, si Dinah. Pero yung lalaki, di ba 12? So, 13. No? Ang mga anak niya. Tapos may mga hayop pa siya na dala-dala. Kasi yun kanyang pinakasweldo. Yun ang tinuturing na kayamanan noon. Pag may dami kang hayop, marami kang mga tauhan, may mga ginto ka, yun ang kinoconsider na kayamanan ng time na yun. So, yun ang dala-dala niya, madami sila. Siyempre, itong si Jacob, takot na takot siya. Dahil, kung magalit ang kanyang kapatid, magkakaroon ng parang war. Madadamay ang mga bata. Pati na yung si Rachel, madadamay, si Leah, pati yung mga servant na si Bilha, tsaka Zipporah ba yun? Pero itong si Judah, ang nanay niya ay si Leah, no? Ngayon, si Jacob, nagpe-pray siya. Bago siya, hindi pa siya Israel ang tawag, no, kay Jacob. Nagpe-pray siya, no? Si Jacob sa Genesis chapter 31 verse 9. Then Jacob said, O God of my father Abraham and God of my father Isaac, the Lord who said to me, return to your country and to your family and I will deal well with you. So inutos sa kanya ni Almighty Father na umuwi na siya sa kanyang lugar, sa kanyang lupain, no? So itong prayer niya, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. For I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become 2 companies. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he come and attack me, and the mother with the children. For you said, I will treat you well, and make you descendants as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. So, nakikita natin dito sa prayer ni Jacob, I am not worthy. No? Lord, ikaw nagsabi na bumalik ako. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. Nagpakumbaba si Jacob kay Almighty Father. Natutuwa si Almighty Father pag nagpapakumbaba tayo sa Kanya. So, pag magpipray tayo, Lord, patawarin mo ako. Salamat sa mga blessings mo. Hindi ako worthy, Almighty Father. Kasi pag magpe-pray tayo, no, na Lord, wala akong kasalanan, hindi ako nagkasala. Nakatulong ako sa maraming tao, Lord. Lord, marami akong mga pinaaral. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Nagyayabang tayo pag ganon. Lord, hindi ako nagkasala. Oh. Ayaw ni Almighty Father. Kasi sinungaling ka kung gano'n. Kung hindi ka nagkasala, sinungaling ka. At pag sinabi mo na nakatulong ka sa kapwa-tao, ikaw nagpaaral sa mga tao, nagpakain sa mga tao, ayaw ni Almighty Father nun. Kasi hindi naman ikaw nagpakain sa mga tao. Yung blessings na binigay niya sa'yo, ginamit mo sa pagpapakain sa mga tao. So, kanino galing ang blessing na yun? Sa'yo ba? Hindi. Kay Almighty Father. Kaya dapat, ang pray natin, Lord, patawarin mo ako, hindi ako worthy na ibigay yung mga blessings na ito, makatulong sa mga tao, pero maraming salamat po, dahil ginamit mo po ako, Lord, at ikaw po ang dapat purihin, lagi-lagi, at itinataas ko ang pangalan mo, Almighty Father. Ganon ang pag-pray, no? Hindi natin dapat itataas yung sarili natin. Kahit ano pa ang pinag-aralan mo, walang pakialam si Almighty Father kung anong estado mo sa buhay, kung anong pinag-aralan mo.
Ang importante, magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Tapos ito sa verse 11, deliver me, I pray, from the hand of my brother, sabi ni Jacob. Kasi di ba promise mo na ikaw ang papadami sa lahi namin? Ipapaalala natin, Lord, sabi mo, promise mo sa akin, yun ay bibigay mo sa akin, Lord. Oh. Lord, kaya mong ibigay lahat ng mga bagay, ng mga pangangailangan ko, Lord, dahil nagtitiwala ako sa iyo. Ganon, no? Hindi yung, Lord, ibigay mo sa akin to dahil alam ko magaling ako sa trabaho ko. Ginagawa ko ang the best sa trabaho ko. Huwag ganon. Maling pagpe-pray yun. Ha? Mali yun. Dahil yung health natin, galing kay Almighty Father. Yung blessings na nakukuha mo, yung trabaho mo, galing kay Almighty Father, lahat-lahat yun. Kaya wala tayong may pagmamalaki. No? Tapos dito na so ang dami niyang dala. At bibigyan niya ng blessings din itong si Esau. Regalo niya sa kapatid niya 200 female goats, 20 male goats, 200 ewes, and 20 rams. So ito yung regalo niya sa kapatid niya, no? Ang dami, di ba? 30 milk camels with their colts, 40 cows and 10 bulls, 20 female donkeys and 10 foals. So ang dami niyang regalo sa kanyang kapatid dahil kapatid niya yon, no? Mahal niya pa rin yung kahit na galit sa kanya. So ngayon, hindi pa sila nagmi-meet ng kanyang kapatid. Ang ginawa ni Jacob, hinati-hati niya yung kanyang mga anak, kung sino mga mauuna, ganon. Ngayon dito sa verse 22 ng Genesis chapter 31. Nga pala no, Genesis. In the beginning, Genesis, umpisa. So wala pa nito si Moses. Alam naman natin na ang nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ay si Moses. Paano nalaman ni Moses ito? Nalaman ni Moses ang Genesis, yung story ng history ng kung paano ginawa ang mundo. Si Almighty Father mismo ang nagkwento kay Moses. Dahil 40 days and 40 nights, si Moses kasama si Almighty Father dun sa Mount Sinai, di ba? Natandaan nyo? Natandaan ba ninyo? Ngayon, kaya alam ni Moses, kasi si Almighty Father mismo ang nagsabi sa kanya. Kaya nga di ba nag-glow ang mukha ni Moses at kasama si Almighty Father 40 days and 40 nights. Hindi malalaman to ni Moses kung hindi si Almighty Father nagsabi sa kanya. So ngayon, bago i-meet ni Jacob si Esau, dito sa Genesis chapter 31 verse 24, then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. Sabi nung nakalaban or naka-wrestle ni Jacob. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men, and have prevailed. Then Jacob asked,
saying, "Tell me your name, I pray." Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. And he said, "Why is it that you ask about my name? Bakit mo tinatanong yung pangalan ko?" And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. So yung naka-wrestle ni Jacob, I see God. Sino ang God ito? Dahil si Almighty Father, dahil kinikwento dito na nasa Book of Genesis, na face to face nakita niya si God. Sino ang nakita ni Jacob? Ang nakita ni Jacob, hindi binanggit, "Bakit mo tinatanong ang pangalan ko?" Sabi ni God. Si Almighty Father, hindi magpapakita ng face si Almighty Father. Pero ito na nakita na God ni Jacob, kilala natin siya sa pangalan ngayon na Jesus. Okay? Dahil alam naman natin na nung kay Moses, hindi pwedeng makita face to face yung mukha ni Almighty Father. Si Abraham, nakita niya si Jesus. Si Jacob, naka-wrestle niya si Jesus. Nakakaintindihan na tayo. At ito importante ito. Ha? Hindi ko alam kung importante sa inyo, pero sa akin importante ito. Ayaw pakawalan ni Jacob si Jesus. Ngayon kasi Redeemer natin siya, kaya Jesus ang pangalan niya. Pero sa heaven, true and faithful, hindi pa rin binabanggit ang pangalan ni Jesus, yung totoong pangalan ni Jesus. Kasi ang pangalan ni Jesus, Redeemer, dito lang natin sa lupa, alam na Jesus ang name niya. At alam din sa langit, pero iba ang name ni Jesus sa heaven. So, hindi sinabi ni Jesus kung anong name niya, no? At kaya siya tinawag na Israel, pinalitan ng pangalan niya, instead of Jacob, naging Israel, kasi, sabi dito, "For you have struggled with God and with men and have prevailed." Ngayon, tayo bilang mga Christians, meron ditong binabanggit sa Bible na two nations. Kaya binanggit ko rin ito, no? Dito sa Ezekiel chapter 35. Two nations, Israel at saka Judah. Or Israel at saka Gentiles. Laging or Judah Judah and Gentiles, okay? Kaya Israel, "For you have struggled with God and with men and have prevailed." Araw-araw may struggle tayo. Yung struggle natin, saan God allows it to happen, yung mga struggles na nararanasan natin. Kaya tayo ay tinatawag ding mga, pag nandito sa Bible na Israel, tayo yun, House of Israel, kasali tayo doon. Naiintindihan natin, ano? Kasi sa New Testament, Christians ang tawag. Sa Old Testament, House of Israel. Sa Old Testament, House of Israel. Sa New Testament ay Christians. Kasi nga, tayo ay may struggle tayo na may mga inaalaw si Almighty Father na maranasan natin. At dahil sa napagwagian natin, yung mga bagay na nararanasan natin, Israel din tayo. Naiintindihan ninyo? He struggled with God and with men and have prevailed. Kasi yung struggles natin, na ulitin ko, struggles natin, inaalaw ni Almighty Father yun to happen para sa ikabubuti natin, para ma-purify tayo, para maging luminis tayo, para maging maayos tayong creation ni Almighty Father dahil nga nagkasala tayo. Ngayon, struggled with God, yung struggles natin
na iintindihan ninyo, at saka struggles with God and with men na na-experience natin. Kaya tayo ay House of Israel. Ngayon, pag sinabing mga Jews, iba naman yun, yung mga chosen people naman yun, ano? Yun yung mga nasa lineage ni David. Ganon. Naintindihan na natin, ano? Ako nakakaintindi ba? Sana naintindihan natin. So ngayon, basahin na natin itong background lang yon. Ang dami, di ba? Background lang yon na. Ngayon, dito na tayo sa Ezekiel chapter 35. Kaya may binabanggit ito na House of Israel or O Israel. Hindi lang yung mga lugar na sa Israel o yung mga tao sa Israel, kasama na tayo doon. Kasi dati no, may yung leader namin mali. Mali. Ipinagpe-pray na sana bumalik na sa lupain ng Israel yung mga tao para dumating na si Jesus, kasi yun ang nasa prophecy, babalik ang mga tao sa Israel, sa lugar, sa land of promise. Ngayon hindi, akala nila literal na Israel, hindi, babalik tayo kay Almighty Father. Yun hindi naiintindihan ng mga tao. Akala nila literal na Israel, ay umuwi na yung mga Israelites, mga Jew, yung mga Israeli, umuwi na sa Israel. Hindi ganon. Tayo, mga followers of Christ, then nagkaroon tayo ng struggle sa araw-araw na pamumuhay natin. And struggle with men, pero nagtatagumpay tayo yon, House of Israel. Ha? Ba't kasi mali ang turo nyo? Pag magbabasa tayo ng Bible, hingin natin ang guidance ng Holy Spirit tsaka ng Almighty Father para maintindihan natin. Huwag tayong depend sa kung sino man. Mag-depend tayo sa tatay natin para matuto tayo, para maalam natin yung totoo. Hindi tayo maniligaw. Kasi blind, leading the blind. Alam ba nila, hindi naiintindihan ng mga tao. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi naiintindihan ko. Siya ang nagtuturo sa akin. Hindi ko naman maintindihan to kung hindi si Almighty Father nagtuturo sa akin eh. Alam ko walang maniniwala, di ba? Bakit hindi maniniwala ang tao? Nakalagay na rin dito sa Bible. Basahin na natin ito, no? Ezekiel chapter 35. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, okay, Ezekiel, Son of man, set your face against Mount Seir and prophesy against it. Ano tong Mount Seir na to? Hindi ko to maintindihan kung hindi ako tinuturuan ni Almighty Father. Ano tong Mount Seir na to? Mount Seir, mountainous region. Alam niyo yung mountainous region? Mountain siya na dugtong-dugtong siya na may mga ravines and hills. Kung familiar kayo sa Sierra Madre, napunta sa Sierra Madre, hindi lang yun isang bundok, no? Kundi mountainous region yun, dugtong-dugtong yun. Ngayon, Seir, S-E-I-R. Sierra Madre, Sierra, S-I-E-R. Kaya nga sabi ko, yung mga words, na iba lang ng spelling, pero yun din yun, nagkakapaliktad ng letters. Ito, Seir.
Sierra, no? Sierra Madre. Ito, Mount Seir. Pero hindi ko sasabing Sierra Madre, kundi yung word lang na mountainous region. Yun ang ibig sabihin, no? So, ang binabanggit dito ay mountainous region na nakalocate sa Israel. At saka yung Seir, ibig sabihin din nun, shaggy, hairy, rough, shrinking, shaking, he-goat, satyr, wood, and demon. Yun ang ibig sabihin ng Seir. Tsaka itong Seir na babasahin ko, malapit siya sa Dead Sea. Occupied first by the Horites and later by Esau and his descendants. So itong Mount Seir, nabanggit din ito sa Genesis, Book of Genesis. Si Seir is a Horite priest. Alam niyo ba yung Horite? Horite, galing sa word na Horus. Sino si Horus? Sun God. So si Seir ay priest na Horite priest na nagsasamba sa araw. So ito ang nagsisimbolize ng Mount Seir ay mga tao or yung mga beings na mga masasama. And say to it, thus says the Lord God, behold, O Mount Seir, I am against you. Sabi ni Almighty Father, pinapasabi niya kay Ezekiel, I will stretch out my hand against you and make you most desolate. Magiging barren ka. Magiging unfruitful. Magiging desierto. Magiging dry land. Ibig sabihin na unfruitful ka, hindi ka mapagkakinabangan. I shall lay your cities waste and you shall be desolate. And then you shall know that I am the Lord. So hindi ito ay totoong, hindi ang binabagit na Mount Seir dito ay hindi siya lugar, kundi yung mga tao na gumagawa ng kasalanan. Pag ang tao gumagawa ng kasalanan, sino ang namamayani sa kanya? Yung evil principalities, no? Mga principalities, evil spirits. Saan galing ang evil spirits? Okay? I shall lay your cities waste and you shall be desolate. Then you shall know that I am the Lord. Because you have had an ancient hatred. Ancient hatred. Matagal ka nang may galit. Sino yung matagal nang may galit? Matagal nang may galit sa tao. Matagal nang may galit kay Almighty Father. And have shed the blood of the children of Israel by the power of the sword at the time of their calamity, when their iniquity came to an end. Si Satanas to, meron siya ancient hatred. So pag gumagawa ka ng kasamaan, no, nasa sayo yung evil. Nasa sayo si Satanas. Therefore, as I live, I will prepare you for blood, and blood shall pursue you. Since you have not hated blood, therefore blood shall pursue you. Hindi ka galit sa dugo, no? Sabi dito ni Almighty Father. Ang dugo nagsisimbolize ng buhay. Gustong-gusto mong pumatay. Sabi ni Almighty Father, ang kamatayan, sinabi ko na dati na yung soul natin, hindi siya namamatay. Tayo, hindi tayo namamatay. Paano lang mamamatay? Pag napunta sa Hades. Kasi wala nang pag-asa mga tao doon. Therefore, blood shall pursue you. Thus I will make Mount Seir most desolate and cut off from it the one who lives and the one who returns. Sabi ni Almighty Father, and I will fill its mountains with the slain on your hills,
and in your valleys and in your ravines, those who are slain by the sword shall fall. Pupunuin ko ang iyong mountain ng mga kaparusahan, pati na yung mga taong sumusunod sa iyo, gumagawa ng kasamaan. Magsasama-sama kayo. I will make you perpetually desolate, and your cities shall be uninhabited. Then you shall know that I am the Lord. Because you have said, these two nations and these two countries shall be mine, and we will possess them, although the Lord was there. Anong ibig sabihin itong two nations and these two countries shall be mine, and we will possess them? Itong two nations, Israel and Judah. So tayo, saan tayo kasali? Tayo ay kasali sa Israel. So yung Judah, yun yung dun galing si David, no? So sabi ng the evil one, sabi niya, akin lahat, inaangkin niya lahat. Ipoposes ko lahat, yung mga Israel at yung mga Judah, yung mga Christians, at yung mga lahat ng tao, akin, sabi ng evil one. Although the Lord was there, therefore as I live, says the Lord God, I will do according to your anger, and according to the envy which you showed in your hatred against them. Naiinggit ka sa kanila, sabi ni Almighty Father. Pinapakita mo na inggit ka. Sino naiinggit sa atin? Yung sinabi ko na dati. Yung evil one na inggit sa atin, and I will make myself known among them when I judge you. Sabi ni Almighty Father. Hindi ko maintindihan to kung hindi dahil kay Almighty Father. I-judge ni Almighty Father. Matagal na niyang hinasugahan. Nakasulat na dito sa Ezekiel. Mangyayari to pag sinabi ni Almighty Father, and I will make myself known among them when I judge you. Ipapakita ko sa kanila kung sino ako pag hinusgahan kita. Sabi ni Almighty Father. Then you shall know that I am the Lord. I have heard all your blasphemies which you have spoken against the mountains of Israel. Narinig ko lahat ng mga sinasabi mo na mga masasama, mga blasphemous talks, or you spoke blasphemies against me, sabi ni Almighty Father. Lahat ng kasamaan na lumabas sa bibig mo, na ginawa mo sa aking mga anak, saying they are desolate, they are given to us to consume. Sabi ng evil one, wala nang wala nang mangyayari sa iyo, nasa amin ka na, sa akin ka na. Ganon ang pangloloko ng evil one. Hindi ka na mahal ng tatay mo, nasa sa akin ka na. Ganon ang panloloko. Narinig ko ang blasphemies mo, sabi ni Almighty Father sa evil one. Thus with your mouth you have boasted against me and multiplied your words against me. I have heard them. Sabi ni Almighty Father, nadinig kita. So tayo, pag nagsasalita tayo ng masama, nadidinig tayo ni Almighty Father. Mabuti o masama, nadidinig tayo ni Almighty Father. Nakikita niya, di ba, sa internet, ang dami. Lalo na yung Olympics, di ba? Mga blasphemies yon. Kita ni Almighty Father, naririnig ng Almighty Father yon. Yung opening ng Olympics, nakikita niyo naman, di ba? Kung gusto niyo, i-check niyo. Example yon ng blasphemy. At ang lalayo pa ba tayo? Yung kasalanan na ginagawa natin, blasphemy rin yun. Thus with your mouth you have boasted against me and multiplied your words against me. I have heard them. Thus says the Lord God, the whole earth will rejoice when I make you desolate. Matutuwa ang buong mundo pag nawala ka na. Sabi ni Almighty Father. Mag-rejoice. Magse-celebrate. Pag naparusahan ka na. As you rejoiced because the inheritance of the house of Israel was desolate, so I will do to you, you shall be desolate. Natutuwa ka, sabi ni Almighty Father. Kasi hindi ba kukuha ng mga taong makasalanan or yung taong ayaw umalis sa kasalanan ang kanilang inheritance.
Ano ang inheritance natin as Christians? Ang inheritance natin to be with the Father in heaven. True with Jesus in heaven. Yun ang inheritance natin. Pero, yung evil one, nagre-rejoice siya pag nawala yung inheritance natin na yon. At napunta tayo sa kapahamakan. Ang kapahamakan ay ang second death, yung Hades. So, I will do to you, you shall be desolate on Mount Seir, as well as all of Edom, all of it. Then, you shall know that I am the Lord. Ipapakita ni Almighty Father ang kanyang kapangyarihan sa evil one. Paparusahan niya. At pag pinarusahan niya yung evil one, kasama na doon yung lahat ng mga bataan or lahat ng mga hordes of evil persons, yung ayaw umalis sa kadumihan. Kasama yon sa mapaparusahan, magiging desolate, magiging unfruitful, magiging barren, dry land. So, pag nasa impyerno, Hades, gano'n ang mangyayari. Kasi ang pagpapala kay Almighty Father, forever, eternity, with the Almighty Father and Jesus Christ, yung pagpapala, hindi yun mauubos, yung pagpapala sa atin ng Almighty Father. Pagkasama natin siya in heaven. Ngayon, yung mga tao na ayaw talikdan yung kanilang kasalanan, wala silang blessings, kaya magiging desolate sila. Forever din yun. Kung nakikita nyo sa internet, na ulitin ko, ang dami nag-share ng Word of God. Para hindi tayo maligaw, magbabasa tayo ng Bible. Kasi ang daming mga turo, minsan malito i-check nyo yung Bible. Ang bilis lang naman hanapin sa Bible eh. Ha? Kung talagang gusto nating makilala yung tatay natin, hanapin natin yung tatay natin. I-reveal niya yung sarili niya sa atin. Hahanapin natin. Ganoon ang gagawin natin. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Huwag lang puro tayo pakinig. Nakikinig lang ako, ganun. Hindi. Gagawin natin. Kasi mahal niya tayo. Para hindi tayo maging desolate na gaya nitong Mount Seir, gaya ng evil one. Marami sa atin ayaw natin, no? Mapunta sa Hades. Marami, ayaw ko rin. Lahat tayo ayaw natin. Pero ano ba ang ginagawa natin? Ano bang ginagawa natin para hindi tayo mapunta ron? May ginagawa ba kayo? Ang gagawin natin, magtitiwala tayo sa tatay natin. Lagi tayo magpe-pray. Kaya nga, di ba? Babalik tayo dito sa Hebrews chapter 11. By faith. Kahit hindi natin nakikita yung tatay natin, si Noah, hindi niya nakita. Ulitin ko. Si Isaac, hindi niya nakita. Si Jacob, face to face niya nakita, pero hindi niya alam anong pangalan. Si Abraham, konti lang niya nakita. Si Jesus, pati itong si Jacob, konti lang din. Pero may pananampalataya sila. Si Moses, hindi niya nakita ang face ni Almighty Father. Pero nagtiwala siya. Si David, hindi naman nakita ni David eh. Si King Solomon, hindi rin niya nakita. Pero paano siya nagkaroon ng wisdom? Because of faith, the Almighty Father.
Yun nga lang, at the latter part of his life, si King Solomon, na wala siya sa right path. Pero nung patanda na siya, no, hindi natin alam, um, bumalik siya kay Almighty Father. Yung mga, itong si Ezekiel, nakita ba niya? Hindi naman O yung mga prophets, si John the Baptist, I heard a voice, may nag-uutos sa akin. Hindi nakita ni John the Baptist, si Almighty Father. May nag-uutos sa akin na magbaptize. Di ba ang utos kay John the Baptist, magbaptize ka? Pag nagbaptize ka ng mga tao, doon mo makikita kung sino doon yung aking chosen one, yung aking anak, yung aking firstborn. Sabi kay John the Baptist, pero hindi naman niya nakita, di ba? Yung si Almighty Father, yung nakikipag-usap sa kanya. So, bakit nila sinusunod? Si Paul, sa vision niya nakita. Si Jesus, hindi naman niya nakasama. Ang nakasama ni Jesus, yung kanyang apostles. Pero si Paul, hindi niya nakita si Jesus. Pero sumunod siya sa vision, nakita niya ang vision. Ngayon, kung sa psychology, no, baka sasabihin niyo, hindi, merong ano yan, autism yan, o si John the Baptist, baka sabihin niyo may autism, di ba? Dahil lang kinakain lang ay honey tsaka locust. Ay, may autism yan, ba't yun lang kinakain honey at locust? Oh. Kung ngayon kasi sa psychology, ang daming mga title or tinatag na mga names sa mga tao, may mga psychological issue, psychological disorder, yun ang laging inaano para ilihis ang tao sa tamang landas. Ngayon ako sasabihin niyo, si Iskaya, meron niyang psychological issue. Okay lang. Wala akong kahit saan ang sabi niyo. Basta alam ko, nagtitiwala ako sa tatay ko. At kaya ako nandito sa harap ninyo dahil sa tatay ko. At kaya nakakapag-share ako, nakakabasa ako ng Bible, binabasahan ko kayo ng Bible dahil sa tatay ko, dahil hindi dahil sa tatay ko, matagal na akong wala dito. Gusto ko nang umuwi. Kaya papasalamat ako sa tatay ko. Yung tatay ko ba, tatay niya rin? Si Almighty Father ang tatay ko. Tatay niya rin ba siya? Paano niyo nasabing tatay niya yung tatay ko, si Almighty Father? Naniniwala ako sa Bible, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Lahat dito sa Bible, sinasabi ng tatay ko. Sige, kung gusto niyo, tawagan niyo rin tatay niyo. Pero sure kayo, dapat na tatay niyo tong si Almighty Father na tatay ko. Kilala ba niya kayo? Ako, kilala ako ng tatay ko, alam ko. Paano niya nasabing kilala kayo ni Almighty Father? Kilala niyo ba si Almighty Father? Kilala niyo ba yung ugali niya? Kilala niyo ba yung awesomeness niya? Yung kabaitan ni Almighty Father, alam niyo ba? Yung power ni Almighty Father, alam niyo ba? So, paano niyo masasabi na kilala niya si Almighty Father? Ang pinagmamalaki ko si Almighty Father. Wala akong ibang may pagmamalaki. Siya ang pinagmamalaki ko, yung tatay ko.
Hindi man ako mayaman dito sa mundo, no? Pag nasa akin yung tatay ko, nasa akin na lahat. Si Almighty Father. Kasi siya yung kayamanan ko. Si Jesus ang kayamanan ko. Baliwala ang karangyaan ng mundo na to. Kaya kung may pagmamalaki tayo, pagmamalaki natin si Jesus Christ. Si Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.